Yes, and I am actually very emotional of what is happening today sa inyong probinsya o sa atong bansa. Yes. Kahit mga sir, di ito mapukan ang ato ang programa karong gabi na. Correct. Kaya po, this is a peace rally first and foremost. Gusto po namin iyan, this is a peace rally. Kaya Magandang hapon mga kabisdak, ipagpatuloy lang natin yung naunsyamin nating live kanina kasi biglang naputol. Ano nga ba ang response ng mga taga Davao tungkol sa umanong planong suspensyon laban kay Mayor Basti Duterte? Kaya nilang harangin ito mga kabisdak. Kasi pag sinabi mong Duterte, talagang matatapang ang mga yan, palaban. At sigurado tayo na lahat ng mga Duterte diehard supporters ay palaban din ho. Palagang kaya ito ng mga taga Davao? Pakinggan po natin ang pahayag ni Peter Labinya. Ito po ay dating opisyal ng gobyerno ng Duterte admin at Duterte diehard supporters po ito. Narito po mga kabisdak. Ano po ang magiging response unang-una dyan sa Davao City kung itutuloy po ang suspension kay Mayor Baste at ano magiging response sa buong Pilipinas kung meron man? Well, matindi ho ang magiging response niyan sa personal na tingin ko. Magkakaroon talaga ng protesta yan ang mga taong bayan dahil very unfair and unjust ang magiging paraan na isususpend ang ating local government officials na wala namang batayan, no? So, magkakaroon yan ng ripple effect, hindi lang sa Davao, malamang sa buong bansa dahil nga popular naman si Mayor Baste, no? At nakikita na natin yung pattern nga, parang isa-isa ang sinususpend ng mga local officials. So, malamang smoke-sari, magkakaroon ito ng groundswell, no? Ng protesta, hindi lang sa Davao at sa buong bansa, na mapaparating sa ating mga kinauukulan na yung kanilang mga style sa governance ngayon ay tinututulan ng ating mga mamamayan. Lalo itong magde-destabilize tuloy sa ating bansa, no? At sa katunayan, hindi China ang threat sa ating national security. Itong pag-aabuso sa ating mga local officials at sa ating mamamayan ang nakikita kong security threat sa ating bansa. O, hayan ho, narinig niyo po yung sinasabi ni Sir Peter Labinya. Matindi daw ang magiging response nila dito. Kung kay Gobernador Edwin, diyan sa Davao del Norte, sinuspindi nila, minamani-mani lang nila. At kay Mayor Rama, sa Cebu, sinuspindi nila, minamani-mani lang din nila. Gobernador Mamba, ganun din, minamani-mani nila. At Mayor Goo, ganun din, minamani-mani lang nila. Tapos, yung dalawang TVs, ganun din, minamani-mani lang nila. Pero dito, kay Mayor Basti, mahihirapan sila dito. Duterte is Duterte. Tandaan po ninyo yan. Na ang pamilyang Duterte, minahal po yan ng sambayanang Pilipino dahil kay Tatay Digong. At ngayon, itong pagpapakilala ni Mayor Basti sa kanyang personalidad ay talagang kinagat ng taong bayan. Lalo na ho pag nagsalita ito sa hakbang maisog rally. Makikita mo kasi yung isang Tatay Digong sa kanya. Sabi ko nga ho, Duterte 2.0. Kaya bang harangin ng mga taga Davao? Sa akin, kayang-kaya. Harangin yung suspensyon kung sakali meron ng bangag admin. Sabi ni Peter Labinya, hindi lang rally, hindi lang protesta, siguro dito sa Davao, kundi protesta sa buong Pilipinas, baka buong mundo pa. May kakayanan po kasi ang mga Duterte
magtawag ng samot-saring protesta. At andoon pa rin yung tinatawag na Duterte Magic. Sa ayaw sa gusto ng Marcos admin, ang mga Pilipino ngayon, mas kinikilala pa rin ang mga Duterte na totoong may malasakit sa bayan. Malayo sila talaga. Kung iipitin at iipitin nila si Mayor Basti at plano nilang isuspindi ito, siguro ho, kumuha sila ng bato at ipinukpok nila sa mga ulo nila. Hindi nila kakayanin ang response ng taong bayan. Ang galit ng taong bayan. Sabi ko nga ho kanina baka si Mayor Basti ang makapag-trigger na magkaroon ng peopleware pa laban sa bangag admin at maulit muli ang history ng Republika ng Pilipinas. At kung ipursige talaga nila ito at ayaw sila paawat at kumbaga magtapang-tapangan sila dito dahil sa isip nila, sila ang nakaupo ngayon, sila ang may kapangyarihan ngayon. Baka dito na ho talaga sila mahusgahan ng maraming Pilipino at mismong si Vice President Inday Sara Duterte ay papalag na rin ho dito. Si Mayor Basti at si Inday, talagang close yung dalawa. Talagang paborito ni Inday Sara si Mayor Basti. At hindi ho ako magugulat na sa oras na ipagpilitan nilang isuspindi si Mayor Basti, ay maghuhurmintado ho talaga itong si Vice President Inday Sara Duterte. At kung buboses po ito si Inday Sara, baka ito na ho yung muling pagkakaisa ng mga Duterte diehard supporters. Marami na kasing nananawagan na, Inday Sara, umalis ka na dyan kay Da Junior. Inday Sara, mapahama ka lang dyan sa Marcos admin. Madadamay ka lang sa kanilang mga maling ginagawa sa Pilipinas. Pero si Inday tahimik pa lang. So baka ito na ho ang moment na si Inday Sara ay bumusis na rin at mag-ingay na rin. At baka mangyayari na yung sinasabi ni Tatay Digong na magiging bayani si Vice President Inday Sara Duterte sa maraming Pilipino sa ayaw niya sa gusto niya. At magiging presidente talaga si Inday. Ito lang ang tanong. Ipagpatuloy kaya nila ang suspensyon laban kay Mayor Basti Duterte? Nako, kaabang-abang ho ito.